Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at syempre po sa lahat ng ating mga masugid na taga-subaybay sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ngayon po ay meron na tayong 34 na episode sa ating programa, ang programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. At nasa ika-33 sa buwan ng Disyembre, taong 2033. Ayan mga kababayan, welcome po sa ating programa. Siyempre na napapakinggan sa 104.5 Radyo natin FM and 89.5 Radyo Bandera Philippines at sa Municipal Information Page. Tampok po sa ating programa ang Balitang Bayan na ihahatid po sa atin ng mga tagapaghatid balita mula sa Southern Palawan Christian Academy or SPCA News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw na Sabado, ngayon po ay ika-23 sa araw ng Disyembre taong 2023. Ako po si Juliana J.V. Gonzalez mula sa Southern Palawan Christian Academy Incorporated. At ako naman po si Alex Brent Bauzon, maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Southern Palawan Christian Academy Incorporated. LGU Brooks Point, ibinahagi na ang lote sa RTC 165 sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Concrete road sa Purok Masagana, Poblacion District 2, itinurn over na. Programa ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. na Barangay Road Rehabilitation Project sa bayan sisimulan na sa unang buwan ng 2024. Flag ceremony update, pamaskong supresa ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa mga kawani ng lokal na pamahalaan. Inanunsyo na Brooks Point employees makakatanggap ng year-end bonus ngayong taon. Sangguniang Bayan Update, resolusyong pangangalaga sa Data Privacy Manual na akda ni Konsehal Victoriano Culili. Aprobado na ng Konseho. Taunang kalahi, SIDS Municipal Accountability Report iniulat sa pamahalaang lokal ng Brooks Point. Opening Ceremony of Agricultural Crops Production Training NC2. Sinimula na ang buksan. LGU Readiness Meeting, inalerto na sa pagdaan ng paparating na bagyo. Solid Waste Management Board Meeting. Pinangunahan din ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Masayang year-end party ng DepEd North ipinagdiwang. TESDA Entrepreneurship Training. Matagumpay na isinagawa sa Balay Silangan. Board of Director at Managers ng Maxi Motors Corporation, Mitsubishi Palawan, bumisita sa tanggap Mayor Cesario R. Benedito Jr. Magbabalik ang Southern Palawan Christian Academy News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan, manatiling nakatutok sa ating programang ito. Good news para sa unang balita. LGU Brooks Point ibinahagi na ang lote sa RTC 165 sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Para sa detalye ng ating balita, narito si SPCA News Reporter AJ Gaspar. Balitang Bayan. Ganap ng naibigay ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point, RTC 165, ang 3,000 square meters lot na kinatatayuan ng gusali nito sa pamamagitan ng deed of donation of portion of real property na nilagdaan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Ito ay matapos sang-ayunan ng Sangguniang Bayan ang ipinasang resolusyong inakda ni Konsehal
Victoriano B. Colili sa ika-180 session. Ikinatuwa naman at ipinagpasalamat ng mga kawani ng Regional Trial Court o RTC 165 sa pangunguna ni Judge Ramon Chito Mendoza ang ipinagkaloob ng Deed of Donation ng LGU. Ayon kay Attorney Noni Remitir Lacsinto na siyang Clerk of Court 6 and ex-officio Sheriff Regional Trial Court ng Branch 165. Malaking pabor muna ang Deed of Donation dahil ito ang kailangan ng Supreme Court of the Philippines upang katupuran ang konstruksyon ng mas maaliwalas at malaking gusali para mas mapagsilbihan ng maayos at mabilis ang mga mamayan mula sa mga bayan ng Southern Palawan. Ayon kay Mayor Cesario R. Benedito Jr., ang pagtutulungan at pagkakaisa ng mga sangay ng pamahalaan gaya ng Executive, Legislative at Judiciary Departments ay kinakailangan upang maiangat ang kalidad ng serbisyo sa mga mamayan. AJ Gaspar, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, AJ Gaspar. Narito naman ang balitang pang-infrastruktura. Concrete road sa Purok Masagana, Poblacion Distrito. Itinurn over na sa ulat ni SPCA News Reporter Maria Isabel Caraig. Balitang Bayan. Formal lang itinurn over ng pamahalaang lokal ang concrete road project ng Kapit-Bisig laban sa kahirapan comprehensive na Integrated Delivery of Social Services o kalahid CIDSS and CDDP ng DSWD Mimaropa Region na pinanganahan ni na Area Coordinator Jessa B. Sarayan at Engineer Charles Pagantala na panatatagpuan sa Purok Masagana ng Poblacion District 2 sa bayan ng Brooks Point, araw ng Biyernes, ika-15 ng Disyembre 2023. Ang nasabing proyekto na may kabuang halaga na 1,527,410.2 peso na tinapos sa loob ng 44 calendar days ay malugod na tinanggap ni Kapitan Dave Cayabo Conseos, sangguniang barangay at mga opisyales ng Barangay Poblacion District 2. Taos-puso ang pasasalamat ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa kalahai CIDSS and CDDP sa pagiging katuwang na pamahalaang lokal sa pagpapaayos ng mga kalsada, pagpapatayo ng mga gusali at pagpapailaw sa lansangan. Bagamat ito na ang kanilang huling proyekto sa bayan ng Brooks Point. Masaya naman si Mayor Benedito dahil magpapatuloy pa rin ang tulong ng ahensya sa ibang bayan. Ang kalahai CIDSS and CDDP ay nakatakdang lumipat sa bayan ng El Nido upang dito naman magsimulang bumuo rin ng marami pang proyekto. Isabel Caraig, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Maria, at balitang pang-infrastruktura muli. Programa ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. na Barangay Road Rehabilitation Project sa bayan sisimulan na sa unang buwan ng 2024. Sa ulat ni SPCA News Reporter Lizert May Bangona. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama sina Municipal Engineering Officer Raul Quijano Jr., Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito at Municipal Environment and Natural Resources Office ang pagpupulong para sa isasagawang Barangay Road Rehabilitation Project na ginanap sa conference room ng New Municipal Building sa Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan, araw ng Martes, December 12, 2023. Dumalo sa pagpupulong ang mga barangay kapitan, konseho at mga opisyales ng 18 barangay upang maisaayos ang schedule ng proyekto at paggamit ng mga heavy equipment ng pamahalaang lokal na tinatayang sisimulan sa unang buwan ng taong 2024. Ang Barangay Road Rehabilitation Project ay inisyatibo ng Administrasyong Benedito Feliciano sa bawat barangay upang maging maganda at accessible ang mga kalye sa bayan ng Brooks. May Bangona, SBCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Nizert May Bangona. Samantala, isang magandang balita naman, flag ceremony update. Pamaskong sorpresa ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa mga kawani ng lokal na pamahalaan, inanunsyo na. Brooks Point employees nakatanggap na ng year-end bonus ngayong taon, na ihatid sa atin ni SPCA News Reporter Chloe Badanas. Balitang Bayan. Noong araw ng Lunes ay sama-samang nagbigay galang sa watawat ng Pilipinas ang mga kawani ng pamahalaang lokal at iba't ibang uniformed personnel sa bayan para sa huling flag ceremony sa taong 2023. Sinasagawa ang ceremonial flag raising tuwing unang araw ng linggo upang mapaalalahanan
ang bawat kawani ng pamahalaan sa mga tungkulin dapat gampanan ng bayan, ang mga mamayan, kalikasan at Diyos, at may update ang mga empleyado sa mga kaganapan sa loob ng munisipyo. Masayang ibinalita ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. na makakatanggap ng bonus ang bawat empleyado ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point bago magpasko sa tulong ng Local Finance Committee at mga miyembro ng Sangguniang Bayan. Dagdag naman ni HRMO Luz T. Galicia para sa mga makakatanggap na bonus, nawa ang bawat isa ay patuloy na gampanan maayos na pagtatrabaho at pagsisilbi sa bayan. Nagpasalamat din si President Edwin T. Meligrito ng Brooks Point Employees Association sa local executive at legislative at iba pang committee na tumulong para maisakatuparan ang handog na pamasko sa mga empleyadong ng pamahalaan. Samantala, nagbigay galang at paalala rin ang Philippine Coast Guard na panatilihin pa rin ang pagmonitor sa panahon upang manatiling ligtas ang bawat isa. Paalala rin ng Bureau of Fire Protection na panatilihing ligtas at masaya ang pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon at ligtas mula sa mga sakuna. Keith Clodenas, SBC News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Chloe Badenas. Samantala, balitang pagsuguridad naman, Sangguniang Bayan Update, resolusyong pangangalaga ng Data Privacy Manual sa akda ni Konsehal Victoriano Colili, aprobado na ng Konseho. Balitang hatid sa atin ni SPCA News Reporter Ashley Baloca. Balitang Bayan. Aprobado ng Sangguniang Bayan sa ika-100 at ika-81 regular sesyon ang resolusyon katahan ni Chairman Committee on Rules, Laws, Ethics, and Public Government Victoriano B. Colili na nagsasaad ng pangalaga sa Data Privacy Manual ng Bayan ng Brooks Point. Ayon sa resolusyon, malinaw na nakalagay sa Republic Act No. 10173, ang Data Privacy Act of 2012, DPA na naglalayong proteksyonan ang mga datos, impormasyon at sistema ng komunikasyon sa gobyerno. Ito rin ay sang-ayon sa ipinatupad noong 2002 ng Committee-Based Monitoring System o TBMS Act na nagsasaad ng technology-based system na nagpakolek, pag-process at pag-validate ng mga data na magagamit para sa implementasyon ng programa, pagpaplano at monitor sa lokal na antas. Samantala, ang nasabing privacy manual ay kailangan para sa seguridad upang mapanatili ang integrity, availability, confidentiality ng isang personal na datos at upang maproteksyonan ito laban sa panganib katulad ng accidental loss, destruction, alternation at contamination. Ashley Bernal Obaloca, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Ashley Baloca. At sa ating balitang taunang kalahay SIDS Municipal Accountability Report, inulat sa pamahalaang lokal ng Brooks Point, na ihatid sa atin ng SPCA News Reporter na si Ken De La Rosa. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa ang taunang Municipal Accountability Reporting ng Kapit Bisig laban sa kahirapan Comprehensive and Integrative Delivery of Social Services o Kalahi SIDS noong araw ng Martes, ika-12 ng December, taong kasalukuyan sa New Municipal Building, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ni Kalahi SIDS Area Coordinator Jessa Sarayan ang nasabing reporting sa harap ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr., mga ulong tagapangasiwa ng mga tanggapan ng pamahalaang lokal at mga kapitan ng 18 barangay sa Brooks Point. Layunin nito na mailahad ang progreso ng mga proyekto, accomplishment trainings, seminars at assessments na naisagawa sa buong taon. Tinalakay din dito ang mga proseso kung paano nilalakad ang mga proyekto, mga hadlang at pagsubok na dinaranas ng mga volunteers at marami pang iba. Lubos ang pasasalamat ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa pagiging katuwang ng Kalahi SIDS sa pag-unlad ng bayan sa pamamagitan ng mga programa at proyekto tulad ng
pagpapailaw sa mga lansangan, pagpapasemento ng kalsada, pagpapatayo ng mga multipurpose at iba pa para sa mga mamamayan ng Brooks Point. Ken Sarilroy A. De La Rosa, SBCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Ken. Samantala, para sa ating balitang pang-agrikultura, Opening Ceremony of Agricultural Crops Production Training NC2 sinimula ng buksan. Hatid sa atin ni Geshwa Hospital, SBCA News Reporter. Balitang Bayan. Tuloy-tuloy ang programang serbisyo Progreso Sambayanan alay sa kabataan, Technical Vocational Scholars para sa Agricultural Crops Production Training NC2. Sa katunayan, isinagawa ang induction program na may temang Creating Opportunities through Free Basic Education to capacitate the youth of Palawan for full employment and accelerate social progress na ginaganap sa AgriWorld Brooks Point, Palawan, araw ng Biyernes, ika-15 ng Disyembre taong 2023. Ang programa ay inisyatibo ni na Governor V. Dennis M. Socrates, Vice Governor Leoncio N. Ola na pamalhang panlalawigang katuwang ng mga pamalhang lokal gaya ng Brooks Point sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama si Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito sa pamagitan ng TESDA Scholarship Program at Pasio Agricultural Farm. Layunin ng programa na pagyayamanin ang mga mamayanan sa kaalaman at kasanayan habang pinapalakas ang aspeto ng agrikultural ng bawat bayan. Ang nasabing opening program ay pinangunahan ni na Program Manager Maria Victoria B. Baaco, Provincial Director TESDA Palawan Giardo A. Mercado, Provincial Agriculturist of Palawan Romeo M. Kabungkal, Municipal Tourism, Culture and Arts Office Arlene Piramide. Ayon sa kanila, ito ay mahalagang tapusin ng 25 participants ang pagsasanay na kung saan ay magtatagal ng 42 araw at sa pagsisimula ay nabigyan ang mga participants ng starter kit tulad ng bota, pala at iba pa. Joshua Hospital, SBCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Samantala, sa ating balitang pangkahandaan, LGU Readiness Meeting, inalerto na sa pagdaan ng paparating na bagyo. Balitang Bayan. Matapos maibalita ang posibilidad ng pagdaan ng bagyo sa bayan ng Brooks Point, agad namang nagpulong sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Sa pamumuno ni Joey Haredero, Philippine Coast Guard, Bureau of Jail Management and Penology, Philippine Marines, Philippine National Police, kasama si Konsihal Jonathan Lagrada upang pag-usapan ang monitoring. Ihanda ang mga evacuation center at mabilis na pag-respond sa mga ngailangan. Ayon kay Mayor Benedito, mahalagang maging handa at ligtas ang lahat sa pagdaan ng bagyo sa bayan, lalo na sa mga lugar na binaba gaya ng Sitio, Kuranga, sa Barong-Barong at Barangay Ipilan. Ang pamahalaang lokal ay gagawin ang lahat para sa kaligtasan ng lahat ng mga mamamayan. Pinapayuhan ang lahat ng mga residente na maging mapagmatiyag, alerto at handa sa anumang posibilidad na dala ng bagyo. John Ezekiel Virginio, SBCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Samantala, Balitang Bayan pa rin. Solid Waste Management Board meeting ipinangunahan din ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Sa ulat ni SBCA News Reporter Kizal Atina Cruz. Balitang Bayan. Isinagawa ang Solid Waste Management Board meeting sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama ang mga ulong tagapangasiwa ng mga tanggapan at SWMD Manager Leo Malong. Araw ng Huwebes, ika-7 ng Disyembre taong 2023 sa New Municipal Building, Barangay Tubto, Brooks Point, Palawan. Layunin ang pagpupulong na mailahad ang estado ng Solid Waste Management Division, Accomplishment Report, update sa mga batas at ordinansa patungkol sa solid waste management, kabilang ang RA 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 at Ordinance Number 2023-18. An ordinance regulating the utilization of single-use plastic and polystyrene foam,
and encouraging the use of sustainable biodegradable materials and providing penalties for violation thereof. Pagpapakita ng naganap na project turnover ng e-Collecta at ang natanggap ng Brooks Point na parangal at pagkilala sa outstanding practices in upcycling and crafts production sa buong Palawan. Ipinahayag ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa pagpupulong na ang mga ordinansa ay kailangan muling pag-aralan, i-review at ipasa sa sangguniang bayan upang maamendahan ang mga ordinansang hindi na applicable sa kasalukuyan. Dagdag pa ni Mayor Benedito, ang bayan umano ay parang isang tahanan na kapag ito ay maayos at malinis, ay mayroong peace of mind sa loob ng ating pamayanan. Kay Zalatana Cruz, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Kize Latina Cruz. Balitang Bayan pa rin. Masayang year-end party ng DepEd North ipinagdiwang. Ulat sa atin ni SPCA News Reporter Ranzap San. Balitang Bayan. Masayang idinaos ang year-end party ng mga guro ng Brooks Point North District sa government. Alfredo Abeg Senior National Technological and Vocational Memorial High School na pinapangunahan ni Public School District Supervisor Mary Jane Viray umaga ng Biyernes ika-15 ng Disyembre 2023. Masayang binati ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Secretary Stalwart Joseph Benedito kasama ang iba pang kawani ng pamahalaang lokal ang mga guro at nagpasalamat sa serbisyo at dedikasyon maturuan ang mga estudyante upang patuloy na umangat ang antas ng kaalaman ng mga kabataan ng bayan. Dagdag pa niya na patuloy na palakasin at patibayin ang relasyon ng pamahalang lokal at ng DepEd para sa matagumpay na kinabukasan ng mga mag-aaral. Pinasalamatan ni North District Supervisor Mary Jane Viray ang pamahalaang lokal ng walang sawang pagsuporta sa mga guro at sa pagpapaunlad ng sektor ng edukasyon at hinikayat niya ang pangakapwa guro ng patuloy pasalamatan ang mga Panginoon dahil sa maraming mga pagpala na dumating sa taong ito lalo na sa pang-edukasyon sa pamuno ni Mayor Benedict at Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano. Rihanna Ransapsan, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. TESDA Entrepreneurship Training matagumpay na isinagawa sa Balay Silangan. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa ng 2 araw na community-based entrepreneurship training ng TESDA Provincial Training Center at pamahalaang lokal sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa Balay Silangan, Sitio Balacan, Barangay Pangubilian. Nagsimula ang nagsabing training noong araw ng Miyerkules, December 6 at natapos noong Huwebes, December 7, 2023. Ang 25 na kalahok sa nasabing training ay mga naging drug dependents na sumailalim sa reformation program ng Balay Silangan sa pamamahala ni Manager Belia Malong at katuwag ang Brooks Point Philippine National Police sa pangungunan ni OIC Chief Captain Dairos Redondo. Layunin ng pagsasanay na bigyan ng dagdag kaalaman o oportunidad ng mga kababayan nating na minsan na lihis ng landas at matutulungan mabigyan ng livelihood o maayos na hanap buhay at financial literacy upang kanila pang mapalago ang kanilang mga negosyo. Brian Dagwat, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Brian Dagwap. Sa Balitang Bayan pa rin, Board of Director at Managers ng Maxi Motors Corporation, Mitsubishi, Palawan. Bumisita sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Naatid sa atin ni SPCA News Reporter Alea Ray Alahar. Balitang Bayan. Masayang bumisita sina Vice President Winston Onglo, Board of Director Sharon Onglo, General Manager Paul Elton Lau at Sales Manager Miss Juneza Jones ng Maxi Motors Corporation Mitsubishi, Palawan ang tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa New Municipal Building, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan noong Miyerkules sa ika-6 Disyembre 2023. Hatid ng mga tagapuna ng Maxi Motors Corporation ang magandang balita na nagpapatayo at pagbubukas ng kanilang branch dito sa bayan ng Brooks Point upang mas mailipat sa mamamayan ang serbisyo ng mga sasakyan katulad ng Mitsubishi Motors, Fuso, Geely at Hyundai.
Buong puso naman ang suporta ni Mayor John Benedito sa kanilang plano dahil malaking tulong ito sa mamamayan na nais bumili ng mga sasakyan at mailapit ang serbisyo at maintenance ng mga nabiling sasakyan na di na kailangang bumiyahe pa sa Puerto Princesa. Dagdag pa ni Mayor Benedito na ang pagbubukas ng branch ng Maxi Motors Corporation ay idinikasyon ng pag-unlad ng bayan ng Brooks Point. Alea Ray Alahar, SPC News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Alea Alahar, manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na ang Talakayang Bayan. Ako po si Juliana J.V. Gonzalez. At ako naman po si Alex Brent Bauzon. Kami po ang Southern Palawan Christian Academy, Incorporated para sa Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pag-unlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat, SPCA News Team! Gayun din po ang ating pasasalamat sa Kalan School Principal na si Madam Ana May Carandang, of course, sa lahat ng mga guro sa naturang paaralan and syempre po sa mga kapamilya, kaanak, mga mahal sa buhay po ng ating mga tagapaghatid balita. Maraming salamat po. Susunod na po ang Talakayang Bayan pagkalipas lamang po ng ilang sandali. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Welcome back mga kababayan sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. And of course, muli ay nasa ikalawang segment na po tayo ng ating programa, ang Talakayang Bayan. And ngayong umaga po ay makakapanayam natin ang Labor and Employment Officer to Peso Manager Designate and of course the Public Employment Service Officer or Peso in the Municipality of Brooks Point, Ma'am Liberty Clyde L. Bahandi. Ma'am, isang magandang umaga po sa inyo. Yes, good morning din, Allen. Kamusta po ang araw ninyo, ma'am? Well, maganda naman. Kitang-kita, ma'am. So much. Ayan mga kababayan, ako po, ngayon po ay mapupuno tayo ng impormasyon patungkol po sa ating topic ngayong umaga. Kaya tune in po kayo, ano po? And sa una ma'am na katanungan or para sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay, ano po ba ang ibig sabihin po ng peso at ano-ano po ang mga purpose, function, and responsibility po nito? Well, Allen, thank you for inviting me here. So, mas magandang opportunity siya na maipakilala natin yung peso. So, siguro ngayon yung mga kababayan natin, pag sinabing peso, money agad. So, dito po sa ating munisipyo, may tinatawag na tayong peso or Public Employment Service Office. So, parang hindi kasi siya masyadong naririnig. So, matagal na po siyang existing, pero hindi siya ganun ka-active kasi po hindi pa siya na-institutionalize. At hoping po na sa mga darating na mga panahon, mas magiging active siya. Ang peso po, ito po yung ahensya dito sa ating bayan kung saan tayo po yung responsable sa para po ma-address ang unemployment issues natin. At the same time, we are promoting ng iba't ibang opportunities na trabaho para sa ating mga kababayan. Actually, yung peso, meron tayong tatlong function talaga na ginagampanan. Unang-una yung referral and placement. So, ano ba yun? Pag sinasabi kasi nating trabaho, pag nag-apply tayo sa HR, sa peso po ang ginagawa namin, yung mga aplikante na pumupunta sa peso, ang kanila pong mga documents, ang kanilang application ay ating pong ini-screen, pinag-aaralan po natin ang qualification and skills, and at the same time, meron po tayong mga
business establishment owner na naghahanap din ng trabaho. So, meron po silang mga requirements, qualification na hinihingi. So, yun po ang ating pinagtutugma. Once po na ang mga applicants at yung needs po ng isang company ay magtugma, ang ginagawa po namin ay gumagawa po kami ng referral para po ma-place ang isang aplikante natin. So, yun po ang una nating ginagampanan. Pangalawa po, yung core function natin is career development. So, sa career development, hindi lang kasi yung focus natin dito yung sa mga job seekers. Isa sa ating binibigyan ng intervention yung mga estudyante natin, yung mga out of school youth. So, sa mga estudyante natin, hanggat mas maaga, gusto kasi natin magkaroon sila ng mas magandang pangunawa bago nila kunin ang isang kurso. So, ano ba yung ginagawa natin? Nagkakandak po kami ng career counseling para po sa mga grade 10 and 12 po sa mga high school, and for college students natin, gumagawa tayo or nagkakandak tayo ng career education. So, except sa activity natin, may mga ginagawa po tayong seminar for employability enhancement program. Kasi po ang gusto natin, hindi lang basta trabaho na makapag-provide kami ng trabahador. Ang gusto po natin, yung mga trabahador po natin is talagang fitted sa trabaho na kailangan ng ating mga empleyado. Ang ginagawa po natin, yung skills nila ma-enhance, yung qualification nila is mas ma-elevate pa. So yun po yung career development. At kasama po doon yung mga training po sana, mga livelihood. Kasi kung titignan po natin, since ang ating purpose sa PESO is to address unemployment, kaya lang may mga issues May mga issues na hindi talaga natin siya basta-basta masolusyonan. So, pagdating po sa mga livelihood, we are expecting na mas mag-grow ito. At the same time, pag nag-grow ito po, mangangailangan sila ng mga trabahador. So, yun po ang career development natin program. And another is yung ating labor market information. Actually, bago pa lang po natin to na-establish kasi parang kung titignan natin, parang simple lang siya. Pero dito po mag-uumpisa yung buong mukha ng employment dito sa bayan ng Brooks Point. Ano ba tong labor market information? So, dito po, nagkakaroon po ng background, nagkakaroon po ng ideya yung ating mga job seekers, ano ba yung mga vacancies na talagang in demand sa lugar natin. At the same time, yung ating pong mga employer, nagkakaroon po sila ng ideya kung ano-ano ba ang mga courses na natapos ng mga aplikante natin dito. So, yung sa labor market information natin, hindi lang po yan siya basta-basta kasi ang ginagawa po natin dyan, para lang po meron tayong job na mai-offer sa ating mga job seekers, pinupuntahan po natin ang ating mga establishment, we are introducing the PESO, and we are asking for vacancy. And we are asking na sana every time na may hiring sila ay i-inform nila tayo. So, ang gagawin po natin, magsosolicit tayo ng trabaho, ipopost po natin yan sa ating official Facebook account. And meron din po tayong bulletin board sa ating Old Municipal Hall. At meron po kaming tinatawag na Public Employment Information System, which is directly connected sa ating DOLI po. Yun po ang ating Labor Market Information System. At the same time, pagdating po sa ating mga empleyado, para po makita natin yung ilan ba yung mga kasalukuyang investors natin. Kasi dyan maglalaro yung employment status natin. Ilan ba yung mga investors natin? Ilan sa mga investors natin ang talagang nag-hire na ng maraming tauhan or uunti lang bang hina-hire nila? May tinatawag po tayong NSRP, yung establishment record, registration. So, yun po ay binibigay namin sa kanila. So, they have to accomplish it. At the same time, pinapasok po natin sa Public Employment Information System. And since we have their data na, it's easy for us to call them time to time na, ma'am, we are the Public Employment Services System. Baka po meron kayong job vacancy, we have applicants dito. So, ganun po yung nangyayari.
And at the same time, sa Labor Market Information System, meron din po tayo para sa ating mga job seekers. So, paano ba natin nakikita na ganito pala kadami yung mga aplikante natin, yung job seekers natin? Actually po sa ating municipality, napakadami po nila. Kasi po, ginawa ko po last year, may opportunity po ako sa Palawan State University. Nag-conduct po kami ng labor education at nagpa-fill up po kami ng ating form na ipapasok din po natin yung sa system. Napakadami nila. So through that po, meron tayong data na mamonitor natin na ito na ang muka ng LGU pagdating po sa employment. So sa ngayon po napaka-challenging kasi napakalaki yung number of job seekers compared to the job opportunities that we have. So kaya nga po nandyan yung peso siguro para to address continually kasi sa isa namang problema or sa isang concern sa isang lugar, lalo na sa munisipyo natin na talagang palaki ng palaki, palago ng palago, talagang may mga ganyang concern. And we are working para sa bagay na yan. So, and yung peso po talaga, ang nais namin talaga, yung meron yung mga job seekers na, yung alam mo, yung parang, ay wala akong trabaho, is there someone can help me para magkaroon ng trabaho? So, they are aware na, uy, meron pala tayong peso dito. So, punta tayo doon, baka pwede tayong magpa-advise or baka may hiring. So, yun po ang talagang gustong mangyari ng peso. Ayan. Naku mga kababayan, from the word purpose, function, and responsibility, napakalawak po pala ng peso, ng mandato po ng tanggapan po ng peso. Ano po? Kala natin pag sinabing peso, ganun lang. Simpleng maliit. Kaunti or maiksi. Pero napakalawak po pala. And aside from that po, sa mga sinabi nyo ma'am, sa simpleng salita, ano po ang kahalagahan ng peso sa lipunan? Diba? Para mas ma-internalize pa po ng tao, ng ating mga tagapakinig, na mahalaga pala ang peso. So, based na rin sa mga explanation ko kanina siguro. Kasi peso serves a pivotal link between job seekers and employer. Kasi may mga employer or may mga job seekers tayo na wala pa silang courage para pumunta mismo doon sa mga establishment, but through peso. Diba? Nagiging bridge tayo tayo yung maglilink sa kanila. So, mas napapadali yung inquiries nila. At kung meron mang silang mga pagdududa, mas madali nila tayong malalapitan. Yes, at lalo na ito po ay connected sa DOLE. Yes. At saka mahalaga po yung peso kasi po, pag hindi po natin ma-address ang unemployment rate, makikita natin malaking impact nito sa every family, di ba? Ang hirap na sa isang pamilya, lahat walang trabaho. So, kailangan talaga, through peso, yung mga ganung bagay, unti-unti nating ma-address. So, ganun din, pag hirap ang pamilya, affected ang community. Pag affected ang community, ganun din ang ating government. So, ganun po kalagang peso at affected din ang ating economy. Ayan, totoo po. Napakaganda. And from the word bridge, tulay, parang tulay sa tagumpay. Parang, ang ganda, no? So, ma'am, thank you, kayo ay isang bridge. Opo. Peso is a bridge para po sa mga unemployed or unemployment to employment. Opo. So, sa mga kababayan natin dyan na hindi alam kung paano mag-start, paano ano ang gagawin, hindi alam ang gagawin para makapagtrabaho, andito po si Ma'am Clyde. Ibinibenta ko na siya sa inyo. Punta lang po sa peso. Opo, punta lang sa tanggapan po ng peso. And ano-ano naman po ang mga accomplishment na inyong tanggapan dito po sa bayan ng Brooks Point sa nakalipas po na buwan ngayong taon at ano pa po ang mga nakapila na programa na nais nyong isagawa ngayong buwan po ng Disyembre. Siguro alin uunahin ko na agad as mandated po ng ating bansa. PESO is implementing the SPES or Special Program for Employment of Students. So, for this year po, we have 20 beneficiaries para sa SPES. So, makikita natin yung kahalagahan ng SPES kasi po, marami pong estudyante na
minsan hirap talaga for enrollment. But through SPS po, napuprovide yung kanilang pang-enroll for the next year. At pangalawa, meron po tayong tinatawag na government internship program. But this program po is not funded by LGU. Funded to siya ng DOLE. So, yung DOLE po ay nagko-communicate sa atin and they are giving us the opportunity to hire. Government internship program, ito po yung mga fresh graduate na gustong pumasok sa gobyerno, magtrabaho sa gobyerno. So we have 6 beneficiaries. So another is yung mga kinakandak nating program for career development. Yes, napakahalaga nun. Yes, napakahalaga po talaga. Napasyalan na po namin ang iba't ibang high school. Opo, napakarami ng high school. High school. So, yung may mga K-12, yan. So, yung grade 10 and grade 11, nagkakanda kami ng career guidance. So, barangay Barong-Barong, barangay Ipila, napuntahan na rin namin yan. And yung iba pang high school na nag-offer ng K-12. And for career education, ang tawag natin for sa mga college students, so nagkakandak tayo ng career education. Kasi iba po yung sa kanila. Kasi pagdating sa high school, ang ginagawa po natin, we guided them kung ano yung courses na dapat nilang kunin at paano yung courses na yun na magkakaroon ng impact sa kanilang future, di ba? While sa career education, they have already chosen their courses. So, ang mangyayari po nun, bibigyan po natin sila ng strategy, bibigyan natin sila ng idea, ano ba talaga yung outside world? Na yung talagang, tapos ka na mag-aral, yes. So, anong reality? Kasi hindi yun magtatapos na, yes, finally, graduate na ako. Ito na yung buhay, it ends here. Hindi ganun. Makakapagpahinga na ako. Tutulog na lang ako sa bahay. Diba? At the same time, hindi rin makakapagpahinga pa rin yung mga parents. Kasi, pag wala silang trabaho, kago pa rin talaga ng family. So, ang mangyayari po sa career education, tutulungan namin kayo kung paano yung ano yung mga dapat nyong gawin, yung mga strategies na makakatulong sa inyo para mas madali kayong ma-hire sa isang kumpanya, ano yung mga proper ethics na dapat nyong gawin kung na-hired na kayo. So, yun po yung binibigay natin sa mga college student. So, at the same time po, meron tayong mga pailan-ilan ng mga individuals na pupunta sa ating office. So, they are asked counseling na, ma'am, saan ako pwede mag-apply, ganito yung course ko. So, meron na po tayong mga pailan-ilan din na since they have the data, documents, application in our office na pag may naghahanap po talaga, even sa LGU na kailangan natin ng tao ganito, kailangan natin ng DAG. So, meron na tayo agad. May data na tayo na establish. So, isa po yun sa career development program, sa accomplishment natin. Next po, TUPAD. So, familiar tayo sa TUPAD, di ba? Kasi medyo maingay yung TUPAD. Actually po, yung TUPAD, hindi siya directly nakalodge sa peso. Medyo confusing nga kasi may time talaga, I think early February, parang umabot ng thousands ang pumunta ng peso para magpalista ng TUPAD. But ang TUPAD po kasi ng peso is nasa office of the congressman yan siya. May mga time lang po na ang DOLE po ay nagbibigay ng slots sa peso para po tayo mismo yung pipili ng mga beneficiary. So may mga beneficiaries po tayo na talagang displaced sila. Talagang nagkakaroon tayo ng proper screening at ginagawa natin talaga kung ano yung dapat nilang gawin. So, dinideploy natin sila sa barangay nila at minomonitor natin kung ano yung ginagawa nila. So, yun po yung nagawa natin sa TUPAD at maliban po doon sa slots na talagang binibigay sa peso, every time po na ang DOLE pupunta po dito sa munisipyo to conduct orientation and monitoring, ina-assist din po natin sila. And another po, kasama rin po dyan sa function ng peso actually is yung OFW, di ba? May mga OFW po tayo na confused, kanino ba sila lalapit? May mga OFW pong pumupunta sa opisina natin na may mga concern, problema. Ang ginagawa po natin, ini-entertain natin sila since the Department of Migrant Worker po yung kanilang, ang lead agency pagdating sa ganyang problema, sila po ay
ini-endorse natin sa DMW. And at the same time, may mga OFW po tayo na nag-a-apply for livelihood. Ina-assist din po natin sila. We are screening their evaluation, and at the same time, pinapadala natin to sa OWA para mas ma-evaluate dahil sila yung lead agency po natin sa ganong bagay. And another thing po as yung ating nagkaroon po tayo ng local recruitment and special recruitment. So, yung local recruitment po kasi, ito po yung mga ahensya or yung mga company dito sa ating munisipyo na gusto nilang mag-hire. May marami-rami silang vacancies. So, sumusulat po yan sila sa atin, nanghihingi sila ng venue, nanghihingi ng assistance, at nagko-comply po ng mga requirements. Kasi hindi po yan basta-basta. Pag nagkakandak po ng local recruitment, meron po tayong mahinihingi po yung DOLE dyan, especially special recruitment. I think we have conducted 2 special recruitment. Ang special recruitment po is international opportunities. Medyo mahirap po yung mga requirement since we have to directly communicate sa DMW to assure na yung agency is legit. Kasi mahirap na within the municipality i-allow natin sila pero hindi naman pala sila legit. So, delikado para sa ating mga kababayan. And another thing is yung number o establishment of labor market information. So, kasi dati parang walang muka. Walang muka, hindi natin, sabi nga, walang Facebook lang yan na ipopost mo. Pero honestly, kasi kung titingnan natin, ang peso po ngayon ay wala pa siyang sariling opisina. We are under of Municipal Planning and Development Office. Pero ngayon po, na-establish natin yung labor market information. Meron na pong talagang mapupuntahan or matitingnan ang ating mga job seekers. Punta lang sila sa Facebook ng Peso, punta sila sa harap ng munisipyo para makita, or pupunta sila mismo sa office natin. At meron nang talagang nakakapag-post na tayo ng mga job vacancy dati kasi wala, 'di ba? So yun po. Accomplishment po ng ating Peso. So nakapagkandak po yung DOLE na magkaroon po ng technical advisory visit po. So ano ba tong TAB? Kasi po marami po tayong mga investors na maliliit pa lang. As early na maliit pa lang ang kanilang businesses, nagkaroon po tayo ng orientation sa kanila. Ano ba yung responsibilidad nyo sa pagtayo nyo ng inyong establishment? Ano ang inyong responsibilidad sa inyong mga tao? So, gusto kasi nating pangalagaan yung welfare ng ating mga trabahador. So, doon na-orient sila na kailangan nilang kunan ng SS, PhilHealth, Pag-ibig. So, yung mga ganong bagay kasi, pag hindi natin siya agad na address, mahirap na siyang i-address pag malaki na yung isang business. So, magandang bagay yun kasi marami pong nakarating sa ating mga investors. And isa pa pong accomplishment ng Peso, I'm so glad po kasi gaya ng sinabi ko, limited din yung function na nagagampanan dahil po tayo ay hindi pa talaga isang opisina. Kaya po ang DOLE po ay merong tinatawag na livelihood program. Yun po talaga ay ating ginagrant kasi kumbaga hindi man available sa atin yung funds, at least yung program ng DOLE hanggat maaari ay talagang maiparating natin sa ating mga kababayan. So, meron po tayong individual, as of now, isa pa lang na makakatanggap this December ng worth 20,000 livelihood grant. Grant lang yon. Talagang hindi nila ibabalik yon. Ang gagawin lang natin, imo-monitor natin yung livelihood nila. Another is yung Mangkayap Farmers Association na receive na po nila ang kanilang grant na worth 1 million. Wow. At yun po ay naibili nila ng mga equipment sa farm na pinaparentahan nila. At the same time, meron silang tindahan na farm inputs naman po yung laman nun para sa mga magsasaka sa kanilang lugar. At this December, we are hoping maybe by December, before mag-end yung December, ang Makafala Farmers Association or Malis Cacao Farmers Association, praise God, kasi I think July pa. Kasi alam naman natin pagdating sa ganyang mga bagay is mahaba talaga yung proseso kasi million din naman talagang pinag-uusapan. Makaka-receive sila ng worth 1.5 million.
ang nakakatuwa kasi talagang potential ang kanilang association. Ang project proposal is to i-develop nila yung kanilang cacao products to chocolate products. So exciting, 'di ba? So nakikita ko na in the future, ilang years from now, magkakaroon ng chocolate. Di ba? Yes, excited ako dyan. Yes, ako din. Chocolate talaga, yun talaga, di ba? So, nakakatuwa. And, at yung mga livelihood grant na yun, hindi naman natin yung papabayaan kasi mahirap na mapabayaan, masasayang. So, minomonitor po natin yan sila. And, gaya ng sinabi ng Dole, once na ang kanilang mga livelihood program is mag-grow, meron pa silang possibilities na may matatanggap for another year. Wow. So, yun po. So, ano pa ba? Let me see sa aking ano. So, sa December, yung waiting since malapit na mag-e-end na talaga. Siguro yung inaantay na lang natin is yung awarding ng mga livelihood grant natin, and we are continually sa pagsosolicit ng mga jobs sa ating mga establishment at ipopost sa ating mga official portals. Ayan, nako. Kaya sa mga kababayan natin dyan, ano po, na nangangailangan ng trabaho. So, nandito po ang ating tanggapan ng peso. Ano po, nandito si Ma'am Clydes para kayo ay i-assist. Ma'am, this coming 2024, alam ko marami na. This 2023, ang dami-dami ng accomplishment. Pero this coming 2024, ano na naman po ang mga another plan po ninyo para po sa peso dito po sa Brooks Point? Actually, I am excited kasi ang peso po ay institutionalized na and ready na po siya na mag-separate ng office. So, ibig sabihin po nun, possible ang mas malaking budget. Yeah. So, mas marami pang program yung pwedeng gawin ng peso. Sa ngayon po, sa mga nakalinya natin ng mga plan is yung campaign regarding anti-illegal recruitment. Kasi last November, I think, nag-conduct po ng MOA signing between LGU at ang Department of Migrant Worker para po sa anti-illegal recruitment. Siguro magkakaroon po tayo ng activity sa bawat barangay para po ma-orient ang ating mga officials, gayon din yung residente mismo na hindi sila basta-basta pwedeng mag-entertain ng mga agencies na nag-hire, especially outside the country, kasi delikado po yun. Actually, this year lang, may nabalitaan kami na within sa Mariñana, I think na may mga nag-hire international, which is hindi dumaan sa peso. Kasi po, kailangan natin i-check yung legitimacy ng kanilang agency. So, isa po yun sa nakapila natin. Siyempre po, next po, we are hoping na mas marami tayong estudyante na maging beneficiary sa ating SPES. Kasi yun yung desire natin na continuous yung tulong natin para maka-enroll at maka-graduate sila. And papatuloy po rin po natin yung government internship program. And ito talaga, another is nandito talaga yung puso ko sa livelihood. Kasi sabi ko nga, nandyan na yung funds. So siguro ang gagawin natin by next year, mas lalo pa nating pag-itingin yung pag-screen ng mga association dito sa ating bayan na kung sila ba ay qualified, kung sila ba ay interested for that grant. Kasi gaya ng sinabi ko, pag ang isang association po mag-grow, then ibig sabihin, mas marami na silang dapat gampanan, so mag-hire na sila. At mag-create din sila ng trabaho. Kaya po, kailangan nating sipagan pa yung paghahanap sa mga association na yon. At hindi pa rin po matatapos yung support natin sa mga OFW to cater their concerns, but hopefully sana mas maganda kung walang concern, di ba? Pero nandyan lang po yung peso para po matulungan sila, para po kung may problema sila, mas mabilis natin silang mailalapit sa Department of Migrant Worker. Ganon din po, patuloy po yung gagawin nating career development program. Siguro po mag-iikot naman kami sa mga schools para po yung mga estudyante natin is mas magkaroon pa sila ng awareness sa mga trabaho na dapat nilang kunin at sa mga courses na dapat nilang kunin din. So, marami pa. Yun. So, sana mas
magawa natin to. Ayan. Ma'am, alam natin, po, na napakabigat po ng inyong tungkulin, pero bilang Public Employment Service Officer po na naitalaga dito po sa bayan ng Briggs Point, ano po yung mga challenges na nakaharap ninyo at paano nyo po ito hinahandle? Actually, normal po talaga yung challenges. Pag walang challenge, hindi tayo mamomotivate, di ba? So, isa sa challenge po siguro yung number of investors natin dito. Gaya ng sinabi ko kanina, mas malaki yung number of job seekers compared to investors. But that matter kasi hindi po sa part ng peso yon. Maliban na lang po sa mga livelihood na naibibigay natin, but yung pagdagdag ng mga businesses dito ay hindi po sa kamay ng peso yon. Yun po siguro yung challenge. Pangalawa po is limitation sa ating budget. When the budget is limited din po yung mga program na nagagawa natin. Siyempre po, limited yung budget, limited din yung function na magagawa, limited din yung tao na supposed to be to perform the duty. So, yun po. Nako, napakaikli po ng ating oras. Para sa ating talakayan. Pero ma'am, baka po meron po kayong nais sabihin sa ating mga tagapakinig sa ating programa na sa inyo po ang pagkakataon, ma'am. For Public Employment Service Office, we are not perfect agency. We are also need your help, especially for the employers. Ang tanggapan po ng peso ay hinihingi ang inyong partnership na sana po kung meron kayong mga opportunities ay ipagbigay alam nyo po sa tanggapan po natin para po yung mga job seekers po na nandiyan na sa atin ay maabot po natin at maipasok po natin. And we are asking for good relationship kasi sa peso kasi dalawang important player, the employer at saka yung ating mga job seekers. So, and I'm praying na yung mga programs natin is magawa natin ng sama-sama at ng masma. Ayan. Ako po, maraming salamat po. Siyempre, sa inyong oras po na pinagbigyan kami ng napagbigyan kami ng pagkakataon po na makapanayam namin kayo dito sa ating programa. And of course, sa inyo po mga very informative na na-share po sa ating mga tagapakinig. At dyan po tayo nagtatapos sa ating pakikipanayam sa ating mahal na panauhin, Ma'am Liberty Clyde L. Bahande, ang Labor and Employment Officer 2, Peso Manager Designate and Public Employee Service Officer or Peso po dito sa bayan ng Briggs Point. Ma'am, again, thank you so much. Thank you din po. And I hope hindi po itong huling pagkakataon na makapanayam namin kayo dito. Yan, mga kaibigan, dyan po tayo nagtatapos sa ating programang Talakayang Bayan. And thank you so much po muli sa inyong patuloy na pakikinig. Pagkalipas lamang po ng ilang patalastas, mapapakinggan po natin ang Serbisyong Bayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan, mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan, hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan, malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Dadako na po tayo sa ating Serbisyong Bayan. Ito na po ang ating unang Serbisyong Bayan, mga kababayan. Pero bago yan, ay nais muna nating batiin ang ating mga tagapakinig sa lahat po ng dako ng bayan ng Brooks Point at sa dako at sulok ng buong mundo na naaabot po ng ating programa. Countdown po tayo, 2 days more to go bago sumapit ang Kapaskuhan. Aba, Merry Christmas po sa lahat. At ingat-ingat po sa ating mga kababayan dyan na mahilig kumain ng mga lechon at mga matatabang pagkain at syempre matataas sa kolesterol. Mag-ingat po tayo at syempre,
konting disiplina po sa ating sarili dahil ang panahon na ito rin po yung panahon na marami pong inaatake sa puso at inaatake ng high blood dahil po sa pagkain ng sunod-sunod po ang occasion, pagkain ng mga masasarap at matatabang pagkain. And ganon din po, paalala po mula po sa ating HRMO head na si Ma'am Luz T. Galicia, patuloy po na nananawagan sa mga nag-submit ng kanilang application para sa Civil Service Examination sa darating na March 3, 2024 mga kababayan. Meron na pong list ng stub na dapat pong kunin or ng resibo. Dyan po sa kanilang tanggapan. Mangyari na bisitahin po ang kanilang page and of course ang kanilang opisina para po makita or makuha ninyo ang inyong mga steps. May mga nakalist na or kasama sa list ang kanilang pangalan. And ito po, paalala or pabatid po mula sa Philippine Coast Guard. Ngayon po ay buwan ng Disyembre at sa buwan na ito ay malimit po na malakas ang alon. Ng karagatan, lalo na po sa South Palawan. Paalala po mula sa Philippine Coast Guard na sa ating mga kababayan dyan na may mga bangkang dimotor, o maliit man yan o malaki, na naglalayag po sa dagat o karagatang sakop po ng Southern Palawan. Pinag-iingat po ng ating Philippine Coast Guard ang ating mga kababayan sa paglalayag dahil sa pabago-bago po na lagay po ng panahon. And syempre mga kababayan, patuloy pa rin po ang kasiyahan sa bayan na handog po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Briggs Point. Syempre sa pamumuno po yan ng ating mahal na Mayor Cesar Benedito Jr. Sa pagpapatuloy po ng pagdiriwang na ito ay tuloy-tuloy din po ang mga palabas bawat gabi na tiyak na makapagbibigay po ng kasiyahan sa ating mga kababayan. Kaya inaanyayahan po ang lahat na makiisa sa pagdiriwang na isinasagawa sa Liwasang Bayan, particular na po sa Rotonda. At yan po ay magpapatuloy hanggang December 31. Abangan po natin, sama-sama po nating tunghayan ang fireworks display bilang pagsalubong po sa pagpapalit ng taon or pagsalubong sa taong 2024. Yan na po mga kababayan ang isang oras ng ating balitaan, talakayan at serbisyong bayan. Nahatid po sa atin ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Briggs Point sa pamumuno po ng ating Mayor Cesar Benedito Jr. Gayon din po ng ating Vice Mayor Atty. Mary Jean de Angeles Feliciano sa pamumuno ng tanggapan ng Municipal Information Office sa ngalan po ng aming External Affairs and Municipal Information Designate, Deborah Faith C. Malacao. Good morning po. At ang buong pwersa ng Municipal Information Office. Ako po, Maria Len Galicia Archie, ang naghahatid ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan dahil ang impormasyon ng bayan ay para sa bayan. Isang mapagpalang araw po ng Sabado sa ating lahat. Ikaw ang saya sa puso ko. Parola'y kulayan, pati ilaw kumukuti-kutitap naman. Dahil tuwing Pasko, hindi ka nag-iisa. Tuloy-tuloy ang saya, tayo'y magkakasama. Pasko na sa Briggs Point, ipasa ang saya, tara na mag-enjoy. Give love, give life, let's love on Christmas.
saya sa puso ko. Dahil tuwing Pasko, hindi ka nag-iisa. Tuloy-tuloy ang saya, tayo'y magkakasama. Basta lang sa Bruce Point, ipasa ang saya, tara na mag-enjoy. Sa Bruce Point, ipasa ang saya, tara na mag-enjoy. Give a life, let's love on Christmas. Tara na, sabay-sabay tayong magdiwang ng Pasko. Sa Bruce Point, ipasa ang saya, tara na mag-enjoy. Sa Bruce Point, ipasa ang saya, tara na mag-enjoy. Live a life, let's love on Christmas. Tara na. Ikaw ang saya sa puso ko. 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 Ikaw ang saya sa puso ko.